caramel sauce ba kamang hanap mo? Nag-try kang gumawa pero ang kinalabasan, matigas siya, nasunog mo, at syempre hindi perfect. Hindi perfecto yung pagkakagawa mo. Eto, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng isang masarap na caramel sauce. At syempre, perfect to sa mga lahat ng mga dessert na gusto nyong gawin. At syempre, kung gusto nyo lang gumawa ng leche flan, fuji, o kaya yung sa pancake, di ba pang sa agahan, masarap yung pancake. Tapos ilalagay mo yung caramel sauce sa itas, di ba? Oh, wow, sarap-sarap nun. Kaya, panurin nyo ito para pag gumawa ka ng caramel sauce is hindi na kayo magkakamali. Tara! Gawa tayo. Bali dito is mainit na yung pan natin. Bali maglalagay tayo ng 2 cups na sukal. Bali ito yung cups na ginamit ko. Yan, buhos lang natin dito sa pan natin. Yan. Hayaan mo lang siyang mag-melt. Yan, kung makita nyo, nag-melt ng konti. Yan o. Ang gagawin mo is haluin mo na siya. Makikita mo yan, nabubuo-buo yung asukal. Yan is normal lang. Kasi magme-melt din siya mamaya. Haluin mo lang siya para hindi siya masunog yung asukal natin. At kailangan nga pala, huwag niyong kakalimutan na kailangan, pag ganito na yung itsura niya o ganyan na, yung tag dito nagbubuo na siya, kailangan is ilalagay niyo na yung apoy niya sa medium heat. Yan, makikita niyo is nag-melt na siya, pero hindi pa siya totally na nag-melt kasi may mga buo-buo pa siya. Kaya hayaan muna natin siyang maluto. Yan, haluin mo lang ng haluin. Kasi ang paggawa ng caramel, para ma-perfect yung caramel mo is kailangan pasensya talaga. Kasi mahaba yung pasensya mo. Kasi hindi ito pag nagmamadali ka tapos lalakasan mo yung apoy, ganon. Masusunog yung caramel, hindi maganda yung kalalabasan. Kasi pag nasunog yung caramel natin, alam mo naman is papait yung lasa niya. Kaya ganito lang. Dahan-dahan lang yung pagluto niya. Para perfect yung pagkakaluto ng caramel natin. Ito yung nag-melt na lahat yung asukal natin. Yan nag-melt na siya. Wala na yung mga buo-buo. Yan. Pag ganito na siya, baling gagawin mo is dito is may 2 cups pa rin tayong tubig. Pero maglalagay tayo ng mainit. At syempre mag-iingat tayo kasi tatalsik siya. Lagyan mo lang ng konti. Yan. Yan, hayaan mo lang siya. Tapos, haluin mo. Yan. Haluin mo lang siya. Kasi magme-melt din siya ulit. Yan. Baling magandang ilalagay nating tubig is yung mainit na. Pag na-dissolve na, lagay na lang ulit natin yung konti yung tubig na mainit. Yan. Kailan kasi paunti-unti yung paglagay natin. Para maganda yung kalalabasan ng caramel natin. Yan. At yung natira is ilalagay na natin lahat. Yan. Haluin mo lang siya ulit. Baling gagawin natin is hayaan natin siyang kumulo. Bali, mga 15 minutes ko siyang pinakuluan. At syempre, pag ganito na siya, makikita niyo. Parang makikita niyo, parang parang matubig, ganon. Kasi pag lumamig na to, is lalapot na siya. Bali, ang gagawin natin is papatay mo na yung apoy, syempre. Tapos ang gagawin mo is, hayaan mo siya mag-cool down. Na yung caramel natin, baling gagawin natin is kailangan natin ng isang lalagyan na may, siyempre yung may takip. Yan, buhos lang natin siya dito. Pag magtataka kayo, ba't parang naman yung masyadong liquid yung liquid yung ginawa nating caramel. Huwag kayo mag-alala kasi pag lumamig pa siya lalo, tapos ilalagay na natin sa ref, ang magiging itsura niyan is lalapot pa siya. Kaya huwag kayong mag-alala pag ganito yung maging itsura na. Kasi nga diba, sabi ko nga sa inyo, is pwede siya ilalagay natin sa ref. Kasi pag gusto nyo siyang gamitin, diba, sabi ko kung gusto nyo
naisipan yung gumawa ng puding, ng leche flan, tapos yung ipapalaman, ganon. Kaya ang gusto ko ituro sa inyo is yung hindi yung sobrang lapot kasi pag nilagay mo na sa ref, ang magiging itsura niya is yung alam mo yung parang yung candy na, yung tapos hindi mo na siya magagamit kasi sobrang tigas na. Kaya ang gusto kong palalabasan dito is yung as in yung parang tawag doon yung siya yung malambot lang siya. Hindi siya yung dry na matigas. Kaya ito yung kinalabasan niya. Balik gagawin na lang natin is tatakpan natin siya. At syempre, tatakpan natin siya at ako'y hihingi sa inyo ng syempre pa-share sa mga videos natin. At syempre, pa-like na rin sa mga videos natin at pa-click sa notification bell. Kaya, ano pa natin? Syempre, hanggang dito na lang. Ciao!